Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagpapasalamat po namin ang gabing ito, Panginoon, na Ikaw ang may gawa. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala ng kalakasan, ng kagalingan na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa kabila ng kabisihan, sa maraming ginagawa, Lord. Salamat dahil binigyan niyo po kami ng dagdag ng kalakasan. At kami po ay andito nakadalo upang ikaw ay mabigyan ng papuri at pagsamba at patuloy na maitaas ang iyong pangalan sa gabi. Amin po ay tinutulog ang aming sarili sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng mga pagkakamaling nasumpuan mo sa aming isip, sa aming puso, sa aming buong katauhan, Panginoon. Lord, alam mo yung aming mga kasalanan, walang nalihim sa iyo, Panginoon, kahit sinadya ito o hindi, Panginoon, nakasakit kami ang damdamin ng iba, Lord. Patawad po. Kahit isang saglit, Panginoon, isang segundo, alam namin hindi po kami nawalay sa iyong paningin, sa iyong pandinig, at sa aming lahat ng ginawa. Kaya lahat, Panginoon, hinihingi po namin ito sa iyo ng kapatawaran. At alam namin, Lord, ikaw yung Diyos na mapagpatawad kahit sobra, kahit napakarami, kahit kabi-kabila na, Panginoon, yung aming mga ginawang kasalanan. Still, Lord, minamahal mo pa rin kami dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang source nito, Panginoon. Kaya, Lord, nawa ay huwag po namin laging samantalahin ang mga pagpapatawad na iginagawad mo sa amin. Kundi, lagi po namin mabantayan ang aming mga sinasalita at mga ginagawa upang ito ay maging kalugod-lugod naman sa iyong paningin at sa iyong pandinig. Kaya maraming salamat sa lahat, Panginoon, ng mga iginawad mo ng pagpapatawad sa bawat isang nandito. Maraming salamat po, Panginoon. At ang gawain ito ay tunay nga po na ito ay para sa iyo lamang. Ikaw yung aming mga lugar, ang aming mga pag-aawitan, pagpapanalangin, pagsamba, Panginoon, sa nag-iisang pangalan mo. Wala kang hindi kinaya, wala kang hindi ginagawa upang kami ay magtagumpay at papagtagumpayin ang bawat araw dito sa amin. Kaya purihin ka sa gabi nito, tunay na ang banal mong Espiritu, siya lamang maging malayang kumilos, magmula po dito sa pulpito at sa lahat po ng tutungtong pa dito, Panginoon. Ang kabanal-banal ng pulpitong ito ay patuloy na kasihan mo nga po ng inyong banal na dugo sa inyong mga po ito upang walang maging distraction, Panginoon, sa gabi nito, maging sa kongregasyon. Tunay nga po ang apat na sulok ng lugar na ito at hanggang sa labas, Panginoon. I-cover mo nga po ito ng inyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon, maging sa gagamitin mo pong magpapaawit, Lord, ang iyong mapangiti ka po namin sa aming pag-aawitan. Tunay nga po ang mga awiting inihanda ay para sa iyo lamang. At maging sa aming exhorter sa gabi nito, Panginoon, pakapanagin niyo nga po ang kanyang labi, ang kanyang mga ibabahaging salita, Panginoon. Tunay nga po na maging channel of encouragement ang mga salita kanyang inihanda. At hindi lang basta rito maiaral ito, Panginoon. Importante po na hanggang sa labas ay daladala namin ito, Panginoon. Pagpalain mo po siya, kasama po ng kanyang buong pamilya, Panginoon. At maging sa aming pagpapanalaginan, Panginoon, alam po namin, hindi pa man namin ito dinudulog sa iyo, alam mo na ito, Panginoon. Kaya manatili po kami sa iyong presensya sa gabi nito. At tunay nga po, ang lahat-lahat po ng katagumpayan ay inaalay namin sa iyo sa nag-iisang pangalan ng aming
Panginoong Jesus. Amen and amen. Yan, isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Amen. Mabuti po ang Diyos na pinagilip ka natin. Amen po ba? Yan. People tend to afraid. Yan, dahil mga tao, naging matakotin dapat tayo kapag hindi na natin kontrolado yung mga bagay na nangyayari po sa buhay natin. Like the result of your exam, your interview, yung finances mo, kapag hindi mo na kontrolado yan, your work, or your family, and even sa sarili mo, kapag hindi mo na kontrolado yung mga nangyayari sa buhay, nagkakaroon ka ng takot. But thank God we are believer of Jesus Christ. Amen po ba na? Amen. And Jesus will lead us. Sasamahan ko tayo ng ating Panginoon. So Deuteronomy 31 verse 8, ito yung time kung saan ipinapasa na ni Moses yung pangunguna sa mga Israelites kay Joshua. At sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, sabi po dito, si Yahweh ang mauuna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiluin o pababayaan. Kaya huwag kang matakot, di panghinaan mo. Amen? Moses did not say to Joshua, hindi niya sinabi kay Joshua, Joshua, good luck sa iyo kasi matitigas ang ulo ng mga Israelites na hindi sila nakikinig. But instead, sabi ni Moses kay Joshua, huwag kang matakot kasi sasamahan ka ng Panginoon. Amen po ba? And God is telling us right now, huwag kang matakot kasi sasamahan kita. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord sa gabi ito? Hallelujah! Hallelujah! Tayo po yung bawal po sa katulad po ng ating Panginoon Diyos. Sa iyong ginagawa, ang buhay mo ngayon, may katiyakan, huwag na alala, tumawag sa Kanya, siya kasagutan, magpakailanman. Kaya siya ng buhay, kapag-kasama ka. Kaya ganda ng buhay, kapag-napili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Ikaw sa buhay ko ito, wala pang pangamba. Ikaw ang pag-asa, sa iyo ang natakuan. Piling na kagalakan, hindi mababayan. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Wala katulad mo, O Jesus. Ika'y saya ng buhay, kapag-kasama ka. Ika'y ganda ng buhay, kapag-napili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Wala katulad
buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alala, tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napili ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Walang katulad mo, oh Jesus. Walang katulad mo, oh Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po Panginoon for reminding us na huwag po kami matakot. Especially sa mga times, Lord, na hindi namin kontrolado yung mga nangyayari. At ito yung time, Lord, na ipapaalala mo sa amin. Ikaw ang Diyos ang pagpilihan. Hawak mo ang lahat ng bagay. At wala na po sa iyo sa mga Diyos. We thank you, Lord, sa bawat araw. Lagi mo po pinaparanas namin ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo sa buhay ko. Diyos ang kabutihan mo ay mapagkayaman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na umali, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y mapagkayaman.
Diyos sa kabutihan ng kalooban mo, naglalarawan ang pag-ibig mo. Sa mas napapangako, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos sa kabutihan mo ay mapakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, kung kapatid mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Diyos sa kabutihan mo ay mapakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Diyos sa kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa mas napapangako, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos sa kabutihan mo ay mapakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Tumasin, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos sa kabutihan mo ay mapakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka,
O Diyos mapagkain. Come on, church. Sing your praise to God. Sing hallelujah. And hallelujah. God is watching right now. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos mapagkain. Come on, lumakas sa Panginoon. Sing hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. Purihin ka, O Diyos mapagkailanman. Praise you. And hallelujah. And hallelujah. Purihin ka, O Diyos mapagkailanman. Come on, sing with all your heart. Sing hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. Purihin ka, O Diyos mapagkailanman. And hallelujah. And hallelujah. Purihin ka, O Diyos magpagkailanman. Praise your holy name, Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Salamat. Thank you for your grace. Thank you for your love. Pwede bang palakpakan natin sa Lord? God is so good. Sa buhay mo natin. Alam ko po ang pansin po sa atin ng praise. Marami tayong pinagdaan, marami tayong trials, circumstances sa buhay natin. But God, nanatili siya mabuti sa buhay po natin. Nanatili yung pag-ibig niya sa buhay po natin. God deserves all our praises. Karapat-dapat na siya ipagpiliin. Masandang itaas sa buhay po natin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakayon na. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakayon na. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakayon na. Thank you, Lord, for the night. I-bless niyo po ang gabi ito. Bangusap ka sa buhay ng bawat isa. Through the words, Lord, na narinig po namin. Gamitin niyo po bilang instrumento. Our destiny, Lord, to speak to us, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakayon na. And we are giving you all the glory and all the praises. In Jesus' mighty name, we pray. And everyone say amen. Pwede na po nating buklatin. At sa wala naman po, yan, pwede na po tayong tumingin sa ating monitor at sabay-sabay po natin basahin. Sige po, tayo po tayo, church, bilang paggalang sa kanyang salita. Okay? Naka-ready na po? Yan, sige. Proverbs 3 or Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 6. Go! Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Dalangin ko, Panginoon, na sa gabi ito, matuloy na ang iyong banal na Espiritu lamang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Punuin niyo po yung aming mga puso, yung aming mga isipan, ng iyong mga salita ngayong gabi na ito. Patuloy na ikaw mapagpala sa lahat po ng aming gagawin at patuloy, Lord, na sa
gamitin niyo po ako bilang instrumento lamang ng pagbabahagi ng iyong mga salita at tunay nga po na ang aming espiritual na kalagayan ay patuloy na maging mataas at tumaas, Panginoon, sa aming pong pagsasalusaluhang salita mo ngayong gabi na ito. Ikaw po ang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, makakaupo na po tayo. Yan. Maliwanag po o marahil, di ba? Hindi lang ako yung may life verse nito. Amen po ba? Yan. Dahil ito nga pong Proverbs 3:5-6, sabi nga, ang kawikaan is full of wisdom. Yan. Kaya sa gabi po nito, yan, pinamagatan ko po siya, steadfast guidance. Sabihin nga po natin lahat, steadfast guidance. Ito po yung sinasabing hindi matitinag, di ba, na gabay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, isa rin po ito sa life verse ko na talaga naman pong hindi po ako nabigo, na ito po ay pinanghawakan ko sa aking buhay Kristiyano. Ano po yung sinasabi sa mga unang talata? Sinasabi diyan sa number 1, a mindset of trust. Sabihin nga po natin, trust in the Lord. Trust in the Lord. Yan. Di po ba, pag sinabi mong trust, yung pagtitiwala, kailangan po natin yan, na tayo ay nagtitiwala. At lalo tigit, kailangan natin na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Yan, ito po yung pag sinabi, a mindset of trust, kailangan po yung direction, yung changing po ng ating mindset. Ano po? So, buksan po natin yung Romans 12 verse 2. Yan, sinasabi po dyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So pag sinabing changing of mindset, iyan na kaagad yung talatang papasok sa ating isipan. Romans 12 verse 2. Ano po yung apat na halimbawa ko po dyan ng pagtitiwala? Una, yan, pakibasa nga po natin. Siyempre, di ba, pag sinabi mo nagtitiwala tayo sa Panginoon, yan, tinatanggi natin yung takbo ng sanlibutan ito, yung mga makasanlibutan. Pangalawa po, yan, kailangan na doon din po yung talagang pagbabago ng yung takbo ng ating kaisipan. At ng pangatlo, sino po ang naniniwala? Pag tayo po ang naniniwala sa ating Panginoon, ang Diyos po natin ay mabuti, yan, kaaya-aya at perfecto po talaga yung inihanda niya para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Yan. At pang-apat, sabi dyan, trust to cultivate our mindset. Yan. Paano nga ba ikinukultivate yung ating mindset? Meron po akong apat na bagay dyan na nilagay. Ano po yun? Siyempre, sa pang-araw-araw dapat nandun po yung ating daily surrender, yung pagsuko po natin sa Panginoon. Pangalawa, pinagnilay-nilayan po natin yung mga pangako ng Panginoon. Yan. At pangatlo, yan, pinapalitan po natin ano man yung po yung pag-aalinlangan natin sa pananampalataya. At pang-apat, nandoon po yung kailangan pinapalibutan po natin yung ating sarili, yung sa komunidad na kung saan, yung mga kapwa po natin mananampalataya, yung ating pong kasama. Yan. At hindi po natin siyempre magagawa ang lahat ng iyan kung tayo po ay hindi babad sa kanyang presensya at kung tayo po ay hindi nagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Yan. So number 1 po, mindset of trust. Then yung pangalawa naman po, yan, nurtured as God's heritage. Kailangan po, di ba, pagyamanin po natin kung ano po yung pinamana sa atin ng Panginoon. Di ba nga tayo po yung anak, sabi nga ni Abraham, Isaac at Jacob, yan. So tayo po yan, yung kanyang heritage. So, sabi diyan, di ba, lean not
not in your own understanding. So, kinakailangan po talaga, kahit na matalino ka, mayroon kang alam, huwag po natin panghawakan yun. Dapat nandoon pa rin po yung pagdulog natin sa Panginoon kung ano yung tamang direction po niya para sa atin. Sige po, basahin po natin sa Awit 127, verse 3. Okay, sinasabi po dyan, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. So, sa atin po, yan, sa atin hindi lang yung biological na mga anak, hindi yung ating mga spiritual na mga anak yan dito sa simbahan. Kinakailangan tayo po yung kanilang nagiging huwaran. Ano po? Hindi po tayo nami-misguide sa mga direction. Yan. So, nilagyan ko po ng kahulugan yung acronym po ng heritage. Yan, sabay-sabay po natin basahin. Letter H. Letter E. Letter R. Letter I. Letter T. A. G. And letter E. Yan. Ito pong mga acronym po na to, kung pagsasama-samahin po natin, naniniwala po ako na maipapakita po natin na hindi po talaga tayo na nanghahawakan sa ating pong sariling kakayahan lamang o sariling katulungan. Kung hindi, guided nga daw, sabi niya, di ba? Meron po tayong banal na pananagutan, ina-exemplify po natin yung godliness, yung ating pagiging maka-Diyos, yan, at rooted in Scripture. Yan. Alam mo po yun, pag tayo po ay talagang inugatan na, yan, sabi nga, hindi na po tayo basta-basta matitinan. Amen po ba? Yan, katulad din ng puno na mayayabong. Diba? Kung gaano daw po yan kataas, ganon din yan kalalim. Yung mga sanga din naman niya, kung gaano din siya, yung weed niya, ganon din yung mga ugad niyan. Ganon din po siya. Kaya nga, yan sa mga balita ngayon, di ba, gusto ko na yung Sierra Madre, di ba, nabasag niya sinasabi yung bagyo dahil doon sa bundok ng Sierra Madre. Kasi po, di ba, yung pong Sierra Madre is natural barrier po yan ng mga against po sa mga calamities. Kaya po, purihin ng Panginoon, answered prayer po tayo. Yan, yung iba, sabi nga lang, bakit nga ba, parang nagkamali daw sa pag-asa, hindi po. Dahil ang pag-asa, ang sinasabi po nila doon, yung hangin. Ano po ang kanila pong sinusukat doon. Kaya mas mabuti na po yung nag-ingat tayo kaysa yung wala po tayo naging paghanda. Yan, so praise God. So sa number 3 po, integrated godly instructions. Diba? In all your ways, acknowledge Him or acknowledge God. Kinakailangan po talaga yung direksyon na ibinigay po sa atin ng Panginoon ay masunod po natin. Sige po, buksan po natin sa Deuteronomy chapter 11, verse 19. Ang sabi po dyan, ituro ninyo sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong bahay, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Yan. So, kinakailangan po talaga na doon po yung pagtuturo po natin. So, dyan naman po ay binigyan ko po ng kahulugan yung acronym na instruction. Yan. Isa-isahin po ulit natin. Letter I. Reverence. Instilling reverence. Letter N. Letter S. Letter T. Letter R. Letter U.
Letter C. Letter T. Letter I. Letter O. And letter M po, nurturing practical application. So, sa simula pa lang, di ba, ng word na instruction, yung sinasabi doon na instilling reverence. Kung kinikilala po natin ang pagiging Panginoon, yan, ng Diyos, yan, wala na po tayong dapat pang pagtalunan o dapat pang ikanito o dapat pang ikahahati ng ating kaisipan. Nandoon na kaagad yun, 100% na po kaagad yung ating pagsunod po sa ating Panginoon. So, napakahalaga po talaga na kung ano ang instruction ng Panginoon, yan, huwag pong matigas yung ating ulo, kung hindi, sundin po natin ito. Amen po ba doon? So, napakahalaga po yan, sabi nga, di ba, obeying and trusting the Holy Spirit. So, yun nga po inatendan namin last week na about Jesus, is talaga po napakabiyaya po niya na doon po ipanalalas po sa amin kung gaano po dapat tayo bilang mananampalataya na nandoon talaga yung pagtitiwala po natin sa Panginoon. Wala na pong iba pa. Yan. So, yan po, sa acronym po ng instruction. Then, sa last po, number 4, leading others to directed path. Yan. And He shall straighten your path. So, nung nakaraang mga months, di po ba naging team ng ating church yung sa pagiging vessel po natin. So, yan po, becoming a vessel for God's direction. Buksan po natin sa Awit 32 verse 8. Ayan. Verse 8 po, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. So, si Yahweh po, ang ating Panginoon, ang nagsabi po niyan. Yan, dito naman po ay binigyan ko po ng acronym, nakahulugan ng acronym po na vessel. Letter B stands for? Letter E? Letter S? Letter S? Letter E? And letter L? Yan. Napakahalaga po sa isang mananampalataya na meron po tayong vision na nanggagaling sa Panginoon. Hindi lamang po vision na nanggaling sa sarili po natin. Bakit po? Yung vision po na galing sa Panginoon, bagaman may mga struggles, yan, alam niyo po yun, at the end is meron pong katagumpayan. Yun po yung kagandahan doon. At saka yung lagi nga po tayo ini-empower ng Holy Spirit. Nandoon po yung pagtitiwala natin, kasi nga po sa ating kapanyahunan, yan, di ba? Sinabi ng Panginoong Jesus nung siya ay umakyat sa langit, di ba? Iniiwan niya yung kanyang patnubay. At yan po yung ating banal na Espiritu. Ano ba po? Yung maging sensitive daw po tayo sa pinag-uutos sa atin ng Panginoon. At maging talagang nandoon po yung katatagan po natin sa katotohanan. Sabi nga, di ba? Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kahit sa anumang sitwasyon, anumang po nga kinakaharap natin, basta tayo po ay tumitindig sa katotohanan, tayo po ay magtatagumpay. Nandoon po yung buhay natin na naging example, ano po, sa bawat taong nakapaligid po sa atin. Hindi na po natin kinakailangan mahirapan pa na magsalita, kundi pag yung buhay po natin ay nakikita po nila na tayo ay tumatahak sa biyaya ng Panginoon. Yan. Makakaasa po tayo na tayo po ay, o kaya may hikayan po natin sila na sila man ay makakilala din sa ating Panginoon Jesus. So,
ito po yung isang quotation na kung saan sinasabi, lead to Jesus. Bakit? Because, sabi niya sa John 14:6, sino po nakapagsaulo? Jesus is the way, the truth, and the life. So, ito po yung directed life. Ang maging uwaran po natin, yan sa ating pong pananampalataya ang ating Panginoong Yesus. Yan, magiging matatag na po tayo bilang isang Kristiyano. So, sa ating pong pagtatapos, yung ating pong prayer of trust, sa ating pong discussion of prayer, yan, sa ating pong prayer of trust, ayan, summary po ng ating steadfast guidance. Number 1, di po ba? Trust in the Lord, mindset po of trust. Number 2, lean not in your own understanding, nurtured as God's heritage. And number 3, in all your ways, acknowledge God. Nandun po yung integrated godly instruction. At sa number 4, and He shall straighten your path. Yan, leading others to directed path. Sa ating pong prayer trust, sa ating pong prayer discussion, kung tayo po ay maggrupo o magpa-partner, yan, nawa po maging panalangin po natin ito na mag-usap po tayo na ano bang, ilang bang porsyento ngayon yung trust mo kay God, no? Yung inyong pagre-rely sa iyong sariling kaisipan, yan, na-surrender mo na ba o ano pa yung mga dapat mong i-surrender yung plano, yung desires mo, ambition sa ating Panginoon, at yung panalangin natin na i-control ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating buhay, yung ating kaisipan. Yan, sabi ka dyan, di ba, that I may discern your ways than mine. Yun po kasi ang mahalaga na inaalam po natin yung kalooban ng Panginoon at hindi po yung ating sarili kagustuhan. Muli po, yan sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Manalangin po tayo. Tunay nga po, Diyos, na napakabiyaya ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa gabi na ito na muli ay nabuksan niyo po yung aming mga puso at kaisipan kung paano nga po kami magtiwala sa iyo ng buong puso. Kaya Lord, patuloy na inilalaga po namin sa iyo anumang po mga alalahanin namin, anumang mga sitwasyon meron po kami. Ikaw, Panginoon, na higit sa kanino pa man ang nakababatid ito. At ikaw din, higit kanino pa man ang may pinakamainam na plano, ng may pinakamainam na magagawa sa aming mga buhay. Ang kailangan lang po talaga ay magtiwala po kami sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy na ikaw pong mabigyan namin ng kapurihan, kapasalamatan sa aming mga buhay. At tulungan mo po kami, Panginoon, na ito nga po ay aming maisa pamuhay. Nasaan man po kami naroon, ano man ang sitwasyon po namin, sino man po yung aming mga nakakasalamo, nakakausap, patuloy, Panginoon, na ang iyong kalilingan ay nakikita po nila sa buhay po namin bilang iyong mga anak. Kaya pulihin ka, malawalhati ka, Ama. Ito po ang aming panalangin sa iyo sa gabi ito, sa pangalan ng iyong nag-iisang anak na si Jesus. Amen. Amen. God bless you. Kaya po natin yung sa prayer trust para after po ng prayer po natin, hayaan niyo po kung mag-partner man, ipag-pray po natin. Okay. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na may bahagi ngayong gabi ito. At nawa po lahat po tayo ay napagpala. Amen po. Yan, magpapatuloy po tayo sa ating pong panalanginan. Yan, hayaan pong basahin ko sa inyong pong harapan ang Efeso 6:18. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa, patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen
sa tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, sa inyo pong pagtugon sa lahat ng aming pong idinulog sa oras na ito. Tunay nga po, Lord, na may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Patuloy na pag-uwi po namin, Lord, dawa na po namin, Panginoon Diyos, ang kasagutan sa bawat mga sitwasyon na meron kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Diyos na walang imposible, Panginoon, na lahat ng mga bagay dito sa lupa ay kayang-kaya ng mapangyari, Panginoon Diyos. Lalo tigit, nakikita nyo, nilalala naman ng mga puso, Panginoon, at nababatid nyo ito, Panginoon Diyos. Patuloy na ngayon pa lang, dineclare na po namin na pinagtagumpay nyo na ang lahat ng aming pong idinulog sa gabi. Maging sa amin po mga maliligo, Panginoon, mga salapi, tunay nga po, Lord, na pagpalain ito, tunay na maging kagamit-gamit ito sa inyong bahay sambahan, at patuloy na pagpalain nyo ang mga kamay na nagsikaloob, Panginoon, at maibalik ito sa buhay ng bawat isa ng siksik, liglig at mga po na pagpapala. Muli, Panginoon, namin po namin ang tagumpay. In Jesus' name, Amen. Muli po, palakpakan natin sa Lord. Masabihin ito. And for our announcement po, may potato fiber night is coming Friday. Sa mga sasama po, sir, may service ng mga pasar. And doon lang po din sa paddle. T-shirt po namin is ay counter blessings ba? Counter blessings. Counter blessings, hindi lang po na t-shirt. Okay. Sige po. Sige po yung ating susunod this coming Friday. Sa ating sa Praise Worship Team, yan check nyo na po yung GC natin for our next station. Mamaya po. Bukas po, practice po ng choir. Alas 7 p.m. po. And again po, may practice po yung choir bukas. Alas 7 po, dito po sa ating bahay sa bahay. So, yun lamang po. And pray po sa kanalangin pastor. Dagdag announcement po, yung mga miyembro po ng choir. Yan, kailangan po dahil papapusin po natin is yung para po sa Jesus Reigns. Kaya kailangan po yung presensya ng mga miyembro po ng ating pong choir. So po, tayo na po tayo. At sa dagdag announcement, baka yung ating pong Jesus Reigns, kulay puti po yung ating pong susuot. Kung wala pa kayong mga kulay puti, yan, pwede pong mag-order sa Friday. Ito na lang po kayo ng pambayad. 130 po yata ano po sa CPC. Yung t-shirt po ng Jesus Reigns na kulay puti. Yan po. At ano pa? Yan po. Sige po, tayo po kaya magpubukas na po sa ating pong panalangin. Ang naming Diyos na kapangyarihan sa lahat, kaya nga po Panginoon, nagpupuri ng papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming pong sama-samang pagpupuri, pagsamba. Salamat po Panginoon sa inyong banal na presensya na patuloy po pinaparana sa aming pong kalagitnaan. Salamat din po Panginoon sa inyong mga salita na aming pong narinig po Panginoon. Awa kapatuloy Lord na nalalang po kami po Panginoon sa inyong mga kalooban po Panginoon, sa inyong karunungan po Panginoon ay patuloy Lord na alam po namin na ang lahat ng aming po mga gagawin, ito po ay magbibigay niyo po ng katagumpayan po Panginoon. Salamat at patuloy Lord na maging sa amin po mga idinalangin ng mga prayer item po Panginoon, maging sa amin po mga personal na prayer request. Salamat po Panginoon sa inyong katugunan na patuloy po ginagawa at igagawa po Panginoon sa inyong takdang panahon po Panginoon. Alam po namin na lahat ng aming po mga ginagawa panalangin po Panginoon
ay patuloy Lord na magkakapupunto ng tagubulan. Salamat po Panginoon. Maging sa amin po pansamantalang pakiwahiwalay. Dalahin po namin na patuloy na kami bigatan at agad ng tumbo namin yung aming po mga sa buhay na nandito po lang sa kanilang puso at sa amin po patuloy na pagtulong sa gabi po na ito Panginoon ng kapayapaan ay patuloy po namin itong maranasan at dalangin din po namin na sa araw po ng bukas patuloy mo po kaming gisingin po Panginoon may panibagong lakas po Panginoon ng amin po mga physical na pangangatawan. Magamit po namin ito sa amin po mga ginawang pagkilikod po Panginoon para po sa inyong kapayapaan namin. Salamat po Panginoon bagi sa amin po mga pagsasama sa buhay. Ngayong gabi po na ito, patuloy na napakalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan. At bilig niyo po ito maraming beses po Panginoon sa mga taong kaisipan hanggang po ito. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na ikaw po ang siyang namin po dadakilain, pupurihin po Panginoon sa amin po mga buhay. Salamat po. Naway taglayin ang bawat isa ng mga biyaya at pagpapala nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa mga